Be man enough. Yan po ang sinabi ni ML Party List Representative Attorney Laila de Lima kay Senador Bato de la Rosa. Hindi raw po dapat gamitin ang Senado bilang sangkwaryo sa gitna po ng banta ng pag-aresto sa kanya. Ano pong report ni Marian Enriquez. Matapos ang matagal na alingas-ngas tungkol sa warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, mismong International Criminal Court na ang nagkumpirma ukol dito. Sa nasabing warrant, pinangalanan ng ICC si de la Rosa bilang co-perpetrator o kasabwat sa kasong crimes against humanity na kinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Ayon sa PNP, wala pa silang natatanggap na kopya ng arrest warrant mula sa ICC. Kailangan din daw sumailalim sa tamang proseso bago nila maihain ang warrant. May dalawang paraan dyan. Una, sa pamamagitan ng extradition proceedings na nangangailangan pa ng court order. Pangalawa ay sa pamamagitan ng probisyon ng direct surrender sa ilalim ng isang probisyon sa RA 9851. Maaaring isuko ng gobyerno sa international court o tribunal ang sinumang akusado nito. Kailangan din daw magkaroon ng official transmission ng warrant mula Interpol patungong National Center Bureau at Philippine Center on Transnational Crime. Pagkatapos dito ay i-convene ang DOJ, DFA, PNP at NBI, saka palang magkakaroon ng go signal para maipatupad ang warrant. Si ML Party List Representative Laila de Lima natatawa na naawa raw sa eksena ni Senator De La Rosa kahapon. Nung pinakita sa akin yung video na yan na naghahabulan at muntik pa nga siyang madapa, natawa ako noon. The scene as pathetic. Pathetic yung itsura kasi nasaan na yung angas mo dati. Sana po igalang nyo po yung proseso at yun na nga meron warrant of arrest. So wag na po kayo mag-resist. Be man enough. Giit pa ni De Lima, hindi dapat gamitin ni De La Rosa ang Senado bilang sangtuaryo, lalo't siya mismo ay minsan nang pinaaresto habang nakaupo bilang senador noong 2017 dahil sa illegal drug charges. Hindi po ako nagpakukup sa Senado dahil nandyan yung warrant of arrest at hindi ako sakop ng parliamentary immunity. So dapat ganun din ang iniisip ni Senator Bato. Pagtitiyak naman ng Malacanang, lahat ng mamamayan ay poprotektahan ng gobyerno kabilang na si Bato. Pero dapat din daw hayaan ang law enforcers na ipatupad ang pagsisilbi ng warrant. Ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat man po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Kung naaresto man po siya, kung maaaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.